Happy midweek po mga kapatid. Muli po ako'y bumabati sa inyo ng isang maligayang kalahating sanlinggo. Ngayon po ay September 6, napakabilis ano po. At tayo ay patuloy na maglilingkod at magbabasa sa banal na salita ng Panginoon sa awit ng mga awit. At bago ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po muli. Salamat po sa kalahating sanlinggo na inyong pinagkaloob at binigay sa amin, buhay at kalakasan na patuloy niyong pinapahiram sa amin. Patawad din po sa aming mga kasalanang nagagawa. At sana po sa gabing ito'y samahan kami ng sa inyong Santong Espiritu upang ang aming mga babasahin ay maunawaan po namin at ang katalinuhan ni Haring Solomon ay maunawaan po namin sa kanyang mga binabanggit sa aklat ng awit ng mga awit. Maraming salamat po sa inyo at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ngayon po ay pagpapatuloy na natin ang ating babasahin sa aklat ng awit ng mga awit sa Kapitulo 4. Ano po? At sisimulan na po natin. Awit ng mga awit, Kapitulo 4, 1 hanggang 16. Simulan na po natin. Napakaganda mo o irog ko. Ang mga mata mo natatakpan ng belo ay parang mga mata ng kalapati. Ang buhok mo'y parang kawan ng kambing na pababa sa bundok ng Gilead. Ibig sabihin po, yung buhok kasi ng kambing, lalo na yung mga wild, ay ang gaganda. Ano po? Ang mga ngipin mo'y kasimputi ng tupang bagong gupit at pinaliguan. Buong buo at maganda ang pagkakahanay. Ang mga labi mo'y parang pulang laso. Tunay ngang napakaganda. Ang mga pisngi mong natatakpan ng belo'y mamula-mula na parang bunga ng pomegranata. Ano kaya ang prutas yun? Ang liig mo'y kasing ganda ng tori ni David. Napapalumutaan ng kwintas na tila 1,000 kalasag ng mga kawal. Ang dibdib mo'y kasing tikas ng tindig ng kambal na batang usa na nanginginain sa gitna ng mga liryo. Dinidescribe niya yung babae, ano po? Bago magbukal liwayway at bago mawala ang dilim, nananatili ako sa dibdibong tila bundok na pinabango ng mira at insenso. O irog ko, ang lahat ng sa iyo'y maganda, walang maipipintas sa iyo. O aking magiging kabiyak, sumama ka sa akin mula sa Lebanon. Bumaba tayo mula sa tuktok ng mga bundok ng Amana, Senir at Hermon na tinitirhan ng mga leopardo at leon. O irog ko, na aking magiging kabiyak sa isang sulyap mo lamang at sa pag-akit ng iyong kwintas na pinamamalutian ng isang bato na nabihag mo na ang aking puso. Napakaganda siguro itong babaeng sinabi ni describe ni Haring Solomon. Ang pag-ibig mo sa aking irog ay walang kasing tamis o aking magiging kabiyak. Higit para ito kaysa sa masasarap na inumin. Ang samyo ng iyong pabango'y may mabango kaysa sa lahat ng pabango. Ganda. Ang mga labi mo'y aking magiging kabiyak ay kasing tamis ng pulot. Ang dila mo'y tila may gatas at pulot at ang damit mo'y kasimbango ng mga puno ng sedro sa Lebanon. O irog ko, aking magiging kabiyak tulad ng isang halaman o halamanan na may bukal at nababakuran. Ang mga puno'y namumunga ng pomegranata at ang iba pang mga piling bunga. Sagana ito sa halamang henna, nardo, saffron, alamo at cinnamon. Maging ang iba't ibang klase ng mga insenso, mira, aloy at iba pang mamahaling pabango. Tulad ka ng isang hardin na may bukal na umaagos mula sa kabundukan ng Lebanon. Kayong hanging amihan,
at habagat umihip kayo sa aking hardin upang kumalat ang pabango nito. Papuntahin ang aking mahal sa kanyang hardin upang kainin ang mga piling bunga nito. Napakaganda po, dinidescribe niya yung kanyang mahal sa buhay. Napakaganda ng sinasabi ni Haring Solomon dito sa Kapitulo 4 at lahat tayo siguro ay nag-i-enjoy at papaano niya dinidescribe ang babaeng kinababaliwan niya. Talagang kung ating i-imaginein ay perpekto yung kanyang sinasabi para sa kanyang iniirong. Kayo po ba ay nakaka-relate? Pwede po kayong mag-comment dito sa ating comment section. At sa ating pagtatapos, tayo po muna ay manalangin. Maraming Diyos sa langit, maraming salamat po sa isang napakagandang sulat sa Kapitulo 4 ni Haring Solomon sa Awit ng mga Awit. At kami po ay parang nanonood ng isang pelikula na napakaganda ang kanyang pagkakadescribe. Salamat po sa katalinuhan na ipinagkakaloob niyo sa amin, sa kaalaman. At patuloy niyo kaming biniyayaan ng panahon upang mabasa namin ang mga tulad nito. Maraming salamat po at pagpapatnubay at sa kaloob ng kalahati pang sanlinggo na inyong pagkakaloob sa amin at humihiling po kami ng masaganang biyaya at pagpapala at pag-iingat. Maraming salamat po at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, maraming salamat po sa inyo mga kapatid, mga kapamilya at patuloy tayong magkakaintindihan, magkakaunawaan habang tayo ay gumagawa ng ganitong gawain sa tulong ng Banal na Espiritu. Happy midweek po sa lahat at maganda.